Para maiba naman kung paano mo lutuin ang tulya, isave mo muna ang video na ito para may mabalikan ka dahil magluluto tayo ng kakaiba. Pagkatapos hugasan at linisin ang tulya, ibababad natin to sa tubig na may asin at hahayaan natin to ng mga 1 oras o higit pa para isukan nito ang iba pang mga dumi na hindi nawawash out sa simpleng paghuhugas lang. Kung mapapansin ninyo, kanina clear yung water pero tinan nyo naman after actually 3 oras ko siyang nababad, heto malabo na yung water at may mga naiwan talagang buhangin. Pag okay na ang pagkakalinis, magsisimula na tayo ditong magluto. Una ay magigisa tayo ng bawang. Pinitpit ko lang ang bawang, hindi naman kailangang tadtarin ito o gawing mince. Tapos isinunod ko dito ang onion leeks o kaya naman dahon ng sibuyas. Tsaka ko na inilagay dito ang tulya. Actually, yung kalahati ng aming nabiling tulya ay niluto na namin as tinolang tulya at itong kalahati naman ay para dito. Tapos nilagyan natin to ng konting water, tinakpan at tinayaan tong kumulo para bumuka ang ating mga tulya. Once na bumuka ang mga tulya, ibig sabihin ay okay na yan, luto na. Pero kung may mga naka-close pa ay hindi na natin ito isasama. Ngayon naman, isa-set aside muna natin ito. Ihiwalay itong tulya sa pinagpakuluan at huwag itatapon itong pinagpakuluan dahil gagamitin natin ito mamaya. Nagtabi din ako ng konti for garnishing. Next naman ay ihiwalay natin ang mga laman nitong tulya mula sa shell nito. Nagtabi din ako ng konti nito para mamaya. Igagrind naman natin ito sa food processor. Kung wala kayong food processor, pwede naman ninyong tadtarin na lang ng pinong-pinong-pino. Tapos, isama na rin natin dito itong mga aromatics at maging yung sabaw na pinagpakuluan kanina nitong tulya. Konti lang. Tsaka natin to i-blend para makagawa tayo ng tulya puree. Sa ating pan naman ay nagtunaw ako dito ng butter. Tapos, nagisa ako dito ng bawang at sibuyas. Tsaka ako na isinunod dito ang tulya puree. Haluin lang ito at saka natin ibuhos dito yung pinagpakuluan natin sa tulya. At naglagay din ako dito ng pasta water. Ang pasta water na ito ay nanggaling sa pinagpakuluan ko nitong pasta. Haluin lang itong mabuti at timplahan na natin to ng asin, paminta at ng cheese. Kayo nang bahala kung gaano kadaming cheese ang ilalagay ninyo. Pakukuluan lang natin to saglit at saka na natin ilalagay dito ang bell pepper, konting laman ng tulya, at yung may shell pa for garnishing mamaya. Haluin lang ito at ilagay na natin ang pasta. Grabe talaga ang recipe na ito kung alam nyo lang kung gaano siya kasarap at kalasa. Sabi nga ng aking mister, sa lahat ng niluto kong pasta, ito na ang kanyang paborito. Actually, first time kong niluto ito pero hindi ko inakala na ganun nga siya kasarap. Nagustuhan ng aking pamilya, lalo ng aking mister na hindi mahilig talaga sa pasta. For added presentation, na naglagay ako dito ng malunggay powder pero kung wala kayo nito okay lang. At naglagay din ako dito ng basil.